Kanina pinag-usapan natin, ngayon ibang topic naman, tungkol naman sa pagbibinata ng mga anak ninyo. Yeah. Di ba, syempre kapag ang lalaki, lalo na, di ba, pag nagbibinata, medyo nagiging aloof, yung parang nahihiya siya. Example, hatid mo sa school, i-hug mo, ikikiss mo. Na-experience mo ba na parang, this time, parang, ay, binata na, ayaw na? Depende kasi sa paglalaki mo. Kasi yung anak ko hanggang ngayon, hindi ganun sa akin. Pag kunyari meron silang basketball practice, no, dadating ako doon, magbe-break yun, halik talaga sa akin yun. Sa school, pag sinundo ko, halik din sa akin yun kahit maraming babae or lalaki. And also, pag napansin mo, may moment na napansin mo medyo gumagano na siya, i-control mo kaagad. Dati, pag umuwi, isang kiss lang eh. Sabi ko, ba't isang kiss lang? Hindi. Simula ngayon, 5. Isa dito, isa dito, isa dito, isa dito, isa dito, isa dito. So, yun. It's how you control your kids. Ganon. Ikaw naman? Kaya kailangan kilalanin mo talaga yung anak mo eh. Lalo na pag nagbibinata. Kasi you have to know their friends. Kailangan alam mo kung ano yung ginagawa niya. Kasi pag hindi mo alam, delikado. Dumating ba kayo sa point na yung barkada niya, pinupintahan nyo, tapos gusto niyo nakipag-banding kayo para makita niyo na, ito pala yung barkada ng anak ko. Dumating ba sa punto sa buhay niyo yun? Nakikita kasi ng barkada ni Maverick na talagang bumibisita ako, kahit yung babae namin. So yung barkada nila, kilala kami. Lalo na pag babae, pag kami naliligaw ng mga lalaki, kailangan alamin mo kung sino kalaban, di ba? Para alam mo. Speaking of ligaw, yung mga anak niyo ba humingi ng advice sa inyo kung paano manligaw? Yung anak namin, hanggang ngayon kasi pag may mga kissing sa mga movies, nagtatakip pa ng mata yan. Talaga? Hanggang ngayon, oo. Automatic yon. But there was a time na itong si Maverick, nagkwento yung driver ko na sabi, Sir, nagpabili ng bulaklak si Maverick. Yung pala binigay doon sa isang babae. Ayun na. Oo. Okay sa'yo May ang yun. unang nag-react doon yung nanay eh. Kasi nagselos. Akala ng nanay, sa kanya bibigay. Nagselos yung nanay dahil normally, tuwing Valentine's Day, siya binibigyan ng bulaklak. Eh ngayon may kahati siya. Ako, pinagsabihan ko lang si Maverick, you let me know so, you know, I can help you. Huwag kang mahiya. So, okay lang. O kailangan kasi open ka at para hindi totoo. mahiya yung anak mong lalaki. Pag lalaki, go lang ng go. Pero never nagtanong yung anak mo Bayaan mo sa'yo? siyang mag-experience yung mga ano. Tapos, pag may problema, siyempre, kailangan nandun ka rin para supportahan. Pero kung babae, kung sino man manliligaw sa kanya, lahat ng ginastos ko magmula nung pinanganak siya hanggang college, ito, bayaran mo muna lahat yan. Pag nabayaran mo lahat yan, sige, sa ina yung anak ko. Si Alonzo, nakita ko medyo attractive siya sa mga girls na sexy, ha? Paano mo hinahandle yun? Nakita ko siya eh. Paano mo hinahandle yun? Hindi kasi si Alonso kasi, nag-artista kasi, kaya yung mundong naiikutan niya, puro gano'n, no? Pero si Sandro, yung panganay ko, hindi naman gano'n eh. Medyo may pagka-mahiyain din yun, may pagka-introvert. Pero nung nag-cruise kami one time, nagtataka ako kasi alas 7 ng umaga, hindi na namin siya nakakasama doon sa loob ng barko. Makikita ko siya alas 12 na ng hating gabi. So the whole day siya nang wala, hinahanap ko siya buong araw sa barko. Bakit? Yung pala, nalaman ko, I saw his pa rin mga kaibigan niya sa loob ng barko. Sabi ko, do you know where Sandro is? Sabi ng mga friends niya, oh, he's with a girl in the back of the ship. Andun daw sa likod, dun daw sa likod ng barko. Nagtatitanic, parang gano'n. Oo. Nagtatitanic. Kaya pinuntahan ko talaga doon. Nakita ko may kasama siyang mas matanda sa kanya. Ano siya noon eh, 13 siya noon. Yung girl, 15 years old na Amerikana. Napag-uusapan niyo ba, bilang mga binata sila na, sinasabihan niyo ba, huwag ka muna mag-aasawa ha? May ganun bang point na nakakausap niyo sila ng ganun? O hinahayaan niyo lang talaga? Pinag-advise ko na sa kanya, huwag siya manloloko ng babae. Parang ako niloko lang ng mga babae. Di ba na kami masaktan? Basta huwag siya mananakit ng babae. Parang si Ding Dong, ganun din si Ding Dong, di ba? Talagang sinisingit mo yung ding-dong eh. Hindi pa namin masyado na pag-uusapan yon dahil hanggang ngayon nga sa kwarto namin natutulog yung kambal eh. Hindi humihiwalay sa amin yon. Kaya malayo yung pag-iisip nila. Kawawa naman kayo, pare. Kawawa naman kayo. Malayo yung pag-iisip nila doon sa mga ganyang bagay. Ang sinasabi ko sa kanila, ngayon pa lang, sabi ko, pagtanda ko, kayo mag-aalaga sa akin. So ngayon, inaano ko na sa kanilang pag-iisip na hindi nyo kami pwede bigay sa mga nursing home. Aalagaan nyo kami. Anyway, culture natin, inaalagaan naman talaga eh. Yun naman yung maganda talaga, inaalagaan talaga. So, kayong dalawa bilang may mga anak kayong mga binata, ano yung mga final advice nyo sa mga, for sure sa mga nanay o sa mga tatay na nanonood sa atin ngayon? Alamin mo kung sino mo yung kakaibigan, be open, wag mong
Huwag mong pabayaang mainam sa sayo. Kailangan lahat ng topics kahit pwede nyo pag-usapan na parang magkaibigan lang para hindi siya mainam sa'yo. Every chapter na paglaki nun, dapat you know how to handle it. And there's always a thin line. Pwede kang maging exaggerated or pwede kang masyadong lenient. So dapat alam mo kung hanggang saan ka. And lalong importantly, kailangan malaman mo yung personality ng anak mo. Yes. Kasi may kanya-kanyang personality yan. So babagayan mo yung mga bawal dun sa personality ng anak mo. Yun. At saka ba yung mga bagay na dapat yung nanay ang nag-handle, may mga bagay na dapat yung tatay yung nag-handle. Galit ka ba? Parang ako yung inaaway mo. Buwian na lang po. Gusto mo yung bubulong ko? May mga bagay kasi. Well, salamat. Salamat sa inyong dalawa.